Ma'am, atras kayo, ma'am. Atras kayo, ma'am. Atras. Atras pa, ma'am. Atras pa. Okay, thank you. Okay, hello. Magandang hapon. Yes, oo. Nagkita din ba tayo kahapon? Yes! Maraming salamat sa pagbisita ninyo dito sa The Hague. Ate Jenny. Okay na mo. Sige na. Inom na mo. Ano ba yung sabihin ko? Yes, maraming salamat sa inyong pagbisita dito sa detention center sa The Hague at maraming salamat sa pagpapakita ninyo ng suporta kay Pangulong Duterte. Yes, so galing ako doon sa kanya sa loob at ang discussion namin ganun pa rin, Coke Zero pa rin. Yes. Dumating naman na yung binili para sa kanya na Coke Zero. So, okay na siya. Apat pa rin po. Apat pa rin yung Coke. Hindi ko alam, ma'am, kasi galing na siya sa sa grocery. Kasi meron silang allowed sila ng grocery. So, dumating na yon. BP, dumating na rin yung paksiw. Sir, bawal kasi ang pagbibigay ng pagkain sa loob. So, pwede siyang magluto. In-encourage ko siya kanina, sabi ko, Papa, magluto ka na lang. And then sabi niya na, I cannot even boil water. What do you expect? So, Lutuan din po sa facility? Yes, pwede naman magluto. Pasok na lang ako doon. Sige lang, dahan-dahanin ko lang. Pwede mag-volunteer as a cook? Unfortunately, ma'am, sila lang din yung pwede magluto ng pagkain nila. So, yes. And he said na sabi ko maraming tao sa labas nag-aantay, so anong mensahe mo sa kanila? And then he said na ang message ko ay if you are angry, you are allowed to say almost anything and that is okay. So BP, yun yung may hiling ba si PRD, BP? Malalapit niyang birthday? Wala, sir. Wala man siyang nasabi kanina. And yung discussion lang namin is yung yung dental floss kasi ni-request na namin yon. So nag-discussion din kami kanina, nagtanong ako sa guards what is happening to the request for dental floss. And then kahapon kasi I sent a bag of clothes, yung galing Davao City na mga damit niya, pinadala, tapos sinort out ko yon, inayos ko, and then pinadala namin dito sa loob. At natanggap na daw yon kahapon ng umaga. Ngayong, Monday pala ngayon, Sunday kahapon. Yes. Ngayong umaga, natanggap ngayong umaga at i-deliver sa kanya bukas. Kasi pinaprocess lang, chine-check lang. Nakita niya pa ba yung mga supporters niya kahapon? Mga pictures kung sinong nagsuporta sa kanya? Meron siyang access sa computer, ma'am. Supposedly dapat sa loob. Ang problem is, hindi siya marunong mag-operate ng hindi siya marunong mag-operate ng computer. Ang cute ni Tatay. Supposedly na siya i-access. Dili na siya, ma'am. Ayaw na niya. And then, I was asking him, magsulat ka na lang ng libro. Sabi ko, magsulat ka na lang ng libro and then when you get out, we'll sell it and make money out of it. And then he said na, I'm too old to write a book. And then sabi ko sa kanya, si Rizal nakagawa ng No Limitangere at El Filibusterismo. And then, ang sagot niya sa akin was, ano bang edad ni Rizal nung nagsulat siya? 80 years old? Younger. Pero ma'am, yung recorder ba? Tapos sasabihin niyo yung anong ginawa niya, anong nararamdaman niya. I'll make that suggestion the next time na Pwede siyang gawin, schedule ako. parang soundbook, YouTube, ano tawag yan? Yung podcast lang, tapos mag-ano lang ng kaon na magsusunod. Kasi hindi ko din alam yung ganyang pamamaraan. Alam ko din pen and paper magsulat. One question, ma'am. Anong gagawin natin sa birthday?
Meron kanina yung executive committee ng mga organizers kahapon. Magkasama ko sila kanina for lunch just to thank them sa pagod, hirap, puyat at lahat na ng kanilang effort para doon sa rally kahapon. Ang suggestion ko sa kanila, maybe magkanya-kanya na lang tayo ng picnic kung gusto ninyo ng ganon at wala ng program para hindi na tayo kailangan magpaalam ba? Kasi it's not a rally, it's not a protest, it's just a birthday picnic, and then you can gather kung ano yung grupo ninyo, kayo yung magsama, kung ano yung grupo nila, sila din yung magsama, and then mag table hopping na lang siguro yung mga tao, pagalingan na at pasarapan ng pagkain. No? Pupuntahan niyo po Nasa Bulag man? Sinabihan ko sila, ma'am. Sabi ko, just let me know kung anong plans ninyo, anong gusto ninyong gawin. Kasi sa 28 naman, ang nakaschedule na bumisita is yung sister ko, si Veronica, tsaka yung mother niya, si Shelito. So I'll be free that day, whatever that you want to do on How about your Will you be mother? still here, ma'am? How about your mother? When is she On coming? his birthday? She's arriving. Alam ba darating? Hindi ko na maalala. Kailan darating mama ko? Darating 28 or 29? On the birthday, ma'am. Yes, oo. Pero kayo po, anong plans nyo for the birthday? I mean, pwede bang dalahan ng cake o ano ba? Yung family ninyo? Well, kasi dahil limited lang yung time ni Shelito na makastay dito dahil meron siyang mga negosyo na kailangan asikasuhin. Hindi niya pwedeng pabayaan yung hanap buhay niya. At si Veronica naman ay nag-aaral, so kailangan din niyang umuwi. Hindi siya pwedeng magtagal ng absent. Limited yung time nila, so lahat ng time na pwedeng ibigay sa kanila, binigay sa kanila lahat. So kahit yung birthday, binigay sa kanila yung schedule, yung time na pumasok sa loob. So ikaw, VP, anong plano mo for his birthday? wala ako schedule sa kanya sa Friday. As I said, binigay namin, kasi allowed lang siya ng 2 visits a day. So one lawyer visit, and then one family visit. So the day after ka na lang, VP, or before? Wala akong wala ako, binigay ko lahat ng schedule kay Shelito at Veronica. Napag-usapan naman namin yon, and we all agreed na ganun yung gagawin. Nasa kanila lahat habang sila ay nandito dahil limited yung time nila as compared to sa akin. Okay lang, ma'am, because wala man kaming problema. Kaming magkakapatid, wala man kaming problema. Yung mga nanay namin may problema. Pero kaming magkakapatid. You should see our group chat. Kaming 4 na magkakapatid. So fun. Oh, we love you, VP, may papunta. How long you gonna stay? Just until I get all the lawyers appointed by the court. They need to be vetted, cleared by the court, and once they're all appointed, then I can come and go already. VP, ganun pa rin ba yung tinatanong ni former president? Yung timeline, yung legal strategy, is he very much involved pa rin? You have to ask the lawyer, no, kung ano yung mga napag-usapan nila with regard to sa legal part. Pero sa'yo, ganun pa rin ang mga tinatanong. Meron siyang na-mention kanina about the same rin, yes, kung ano yung process, ano yung pagkasunod-sunod na kailangan gawin. VP, meron po kayong binanggit yesterday na ang pangamba niyo para sa dad niyo kapag bumalik siya ay baka magaya kay Ninoy Aquino. Meron po bang mga threats? Ano po yung basis or context po nitong binanggit po ninyo dun sa malawakang gathering? Meron po bang mga nare-receive na threats sa kanya? Or how serious is this possibly na magkaroon kayo ng pangamba? Ang binabasihan lang natin is kung ano yung nangyari noon. Nakita naman natin yung nangyari noon. Hindi naman na mabura
kung ano yung nangyari sa kasaysayan. At ito ay nagpapakita kung ano yung kapasidad or capacity nila to do these kinds of things, including that extraordinary rendition where they took the former president from Philippine soil and brought him to The Hague. Nila ma'am? ICC. Nila, yes. The administration nila. The administration. May reaction May kasi yung reaction yata Malacanang yung mga sinasabi po nila na hindi raw po ganun yung sitwasyon, and as a matter of fact, ang dinescribe daw po dati ni former president ang sarili niya na kahalintulad ni Hitler and not Ninoy. Hindi naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabi na magiging Ninoy siya, Aquino. Ang nagsabi nun ako at hindi si Pangulong Duterte. Those were my fears for the life of my father based on among tatay. Let me be clear that President Duterte wants to go back. So even if he would be safer here, yun pa rin, kasi kayo po may pangamba kayo na kapag umuwi siya, baka may mangyari sa kanyang masama. Would it be a fact that he would be much safer here kung sakasakali, or yun pa rin ang gusto po niya talagang makauwi no matter what? Yun ang sinasabi niya every time na pumupunta ako doon, kailan ako makakauwi, timelines, ganyan. Gusto niya talagang umuwi. Sa pangamba niyo po, ma'am, ano po yung sabi niya? Sabi niya, well, that is life. Yan, lagi sinasabi niya. That is life, so be it. He did say that noong Sabado. So, yun. Hindi naman niya pangamba yun. Kasi lagi naman niya sinasabi, alam niyo, matanda na ako, tapos na ako sa lahat ng kailangan ko gawin. Except that, sabi niya, I'm running for mayor and I want my term, this term, na matuloy na mag-mayor ng Davao City. But sabi niya, other than that, I only think about my children. VP, you have a response to the response also of Malacanang and House of Representatives regarding yung mga nabanggit po kahapon. Halimbawa sa budget. Parang sabi nila kung gusto ng transparency, parang mauna daw yung kampo ninyo to answer allegations. Allegations of ano po? Yung sa May sinasabi po OVP kasi and na DepEd. yung new set of names daw po, which Ortega dubbed as Team Amoy Asim, included Amoy Liu, Fernan Amoy, and Jog de Asim. Would you care to respond to this? Yes. Iba kasi yung, di ba, nag-file na sila ng impeachment sa akin. I suppose yan yun, no? Yung impeachment. Nag-file na sila ng impeachment sa akin and nandiyan na yan sa Senate. And well, they can say what they want to say. Pwede naman na nilang yan sabihin. And ako din, nag-file na rin si Congressman Pantaleon Alvarez questioning the budget and what happened to the budget and constitutional infirmity and irregularities in the budget. And then I can say what I want to say. It doesn't have to be na dahil pinupuna ko sila sa ginagawa nila sa ating bayan, ay kailangan ko din sagutin yung sinasabi nila. Ma'am, kahapon po talagang malakas yung panawagan ng mga taga-suporta na mag-resign si Marcos. Sinabi po ng Malacanang ngayon na kung pinagre-resign po nila ang Pangulo, sino ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, kayo pa rin daw po ang makikinabang. Meron po ba kayong sinabi? Wala ako sinabi kahapon Ang mga na first speaking ko, hindi ko siya wala ako sinabi kahapon na BBM resign. Hindi ko yan ever sinabi. Maliwanag yung sinabi, nandun ka rin, GMA kahapon. Sir, let her speak. Excuse me, your head. Wala ako sinasabi ever na dapat mag-resign si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit
yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them examples. It was very clear. I gave them, well, yan, ayan, may example po Hindi dito. namin naiintindihan yung sinasabi niya. Kasi, Wala kaming Dami ka dong anomalya. Magpadante kami ang so yun lang